Naghihinala ang mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na papasukin umano ng mga pulis ang kanilang bahay. Magbabalita live mula sa Davao City, si Bril Montalvo. Bril, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, nandito tayo ngayon sa labas ng bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Doña Luisa Subdivision sa Davao City. Nakatanggap daw kasi ng impormasyon ang pamilya Duterte na sasalakay ng mga pulis ang bahay ng dating Pangulo. Pasado alas 10 kagabi, dumating si Davao City Mayor Baste Duterte sa bahay ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Doña Luisa Subdivision, Davao City. Galing pang Maynila ang alkalde para asikasuhin ang papeles patungong Netherlands kung saan nakakulong si Digong. Nais daw niyang makita ang ama habang buhay pa, lalo't maselan daw ang kondisyon nito. Pero napabalik siya sa Davao City dahil sa impormasyong may gagawing raid sa bahay ng kanyang ama. Ako'y nadawat ng impormasyon nga sudlon daw ang bahay. Wala may kaso. Wala'y kaso na yun sa tinuod lang. Suot sila, gusto sila mo tanaw, ana-ana. Wala ko'y respeto sa trabaho sa polis. Grabe na, tawa. Personal naman yun na. What? Papasukin na naman yung mga bahay. Oh shit, not good. Hindi sila tinitigilan na. Magulo na talaga. Ito yung pahayag. Ito yung resulta ng sinabi ni Presidente noon na yung dito nagsimula yung wag nang i-impeach ang Vice President kasi wala namang magandang ibubunga yan. Parang may natanaw siya na problema, magkakaroon ng problema pag nagkaroon ng impeachment. At ito na nga, nagresulta. Mula nung may impeach yung anak ng dating presidente, si Vice President Sara Duterte. Tapos nagsimula na doon yung pagtinik sa mga kasong ipinukol sa dating presidente, yung tungkol sa drugs on war on drugs. At ngayon ay lumala, nadakip siya ng taga-ibang bansa, yung ICC. Tapos ngayon mayroon pang balita na papasukin ulit ng mga pulis. Anong nangyayari dito? Ito, sarili ko lang na opinion na magulo na talaga. Yung dalawang panig, may panig sa kabila, may panig sa kabila. Tapos rally dito, rally doon. Alam po ninyo yung sinang-ayunan ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo, yung wag lang i-impeach ang Vice President. Ang pagtuunan ng pansin ng pamahalaan dapat ay yung mga problema sa ekonomiya sa Pilipinas, yung kahirapan, pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, kakulangan sa trabaho ang mga tao, mahal na mga bilihin, pagtaas ng presyo ng gasolina, kuryente, at iba pang kriminalidad. Yun ang pagtuunan ng pansin. Huwag na yung impeach. Yun ang matanaw ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na sinuportahan yung pahayag ng presidente na huwag nang i-impeach. Nagsagawa ng rally ng Iglesia ni Cristo noong January 13, pero maraming tumutol, maraming tumuligsa. Ang sinabi ay suportado daw ang Iglesia sa mga Duterte. Hindi nila alam may
may nakita ang pamamahala na masamang mangyayari sa hinaharap. Ito na yun. Nagbunga ng hindi maganda yung lahat ng ginawang pag-impeach sa Vice President. Pero walang nakinig. May ilan na nakisama, pero mas marami yung ayaw maniwala. Pinalagay nila na ang Iglesia ni Cristo ay pabor doon sa Vice President. Ang hindi nila alam yung natatanaw ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo noon mangyayari. At ito na nga, kaguluhan dito, kaguluhan doon. Itong kaguluhan ngayon, yung tawag nito, yung rally, mga rally, iba't ibang rally. Baka yan ang maging mitsa ng sinabi ng dating President Rodrigo Duterte nung kampanya sila sa Cebu. Ito, panoorin natin. Moposta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Pareha na sa iyang tatay, magkagubot apunta. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law. Pareho sa iyang papa. Kung martial law, why election, siya na po i-elect. Iyang gamiton tong gibuhat sa iyang tatay. Pwede. Yun. Malamang dahil sa kaguluhan ngayon, kabilaan na mga rally, may mga taong ini-question yung paraan ng paghuli sa kanya, pati yung mga pulis na nanghuli ay tinutuligsan na ng mga tao sa social media, sa TV. Malamang sa aking opinion lang, para sa akin lang, pag nagdeklara ng martial law yan, wala tayong magagawa. Yung ipinaglalaban ng kabilang grupo masasayang. Yung mga nanunungkulan ngayon mamamalagi mula presidente pababa. Tapos yung mga kaso nila na isinampa, tuloy-tuloy yun. Sa aking opinion lang, sa aking palagay lang. Ito yung, kaya sana maging mahinahon lang. Ngayon, ito na naman, panibago na naman. May balita na i-raid yung bahay ng mga Duterte. Anong dahilan? Wala na, nakuha na yung Tatay Digong. Nililitis na. Mayroon nagsimula na yung tawag nito, preliminary investigation sa ICC. Yan ba yun? Itama ninyo ako kung mali ako. Pero itong magandang balita, mayroong pagkakataon, may chance na may chance na makauwi siya pangsamantala. Ito, panoorin natin. Inihayag ng
International Criminal Court sa pre-trial hearing ang mga karapatan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte habang naharap sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay kanyang war on drugs. Kabilang dito ang karapatan na mag-apply para sa interim release o ang pansamantalang paglaya habang wala pang desisyon kung lilitisin ang kanyang kaso. Bahagi ito ng process ng ICC. At the confirmation of charges hearing can contest the charges, challenge the evidence presented, prosecutor, and present evidence. There will be no trial if the charges are not confirmed or if the proceedings against you are completed. You have the possibility to make an application for interim release pending trial. Samantala, sinabi ni Vice President Sara Duterte na nakabuo na sila ng defense team para sa dating Pangulo. Anya, mayroon na rin itong lead counsel na isa ring dating ICC prosecutor, ang International Defense Council at British lawyer na si Nicholas Kaufman. Defense team, yes. We already have a lead counsel. The President already appointed Nicholas Kaufman as his lawyer. Batay sa rules ng ICC, tanging ang mga accredited legal counsel lamang ang maaaring kumatawan sa nasasakdal sa mga paglilitis. Marami silang hinihingi kung bago sila umuwi yung grupo ng Vice President, kasi nandun sila gusto nilang humingi ulit ng isa pang hearing dahil may irereklamo sila tungkol sa kidnapping, kasi lumalabas na kidnap siya, hindi dumaan sa tamang proseso. Ito sa akin lang, hindi ko sinasabing paniwalaan ninyo. Wala akong binabanggit na ay may ganito, tama sila, yung kabilang grupo tama sila. Ay, wala, bahala kayo dyan. Wala akong sinabing gano'n. Ito sarili ko lang.